Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo yung bagong program na nilaunch ng IRCC dito sa Canada at saka sa outside Canada din. Okay, itong program na to ay Home Care Worker Immigration Pilot. Bali, meron tong dalawang stream. Stream A and Stream B. Yung Stream A, ito yung workers in Canada. Under kayo ng NOC code 44100 sa childcare. And then, NOC 44101, ito naman yung elderly care or mga disabled person na inaalagaan nyo. Yan po yung Stream A. Yung Stream B naman po ay outside Canada or not working in Canada. Ganon din, Stream A and B, under kayo ng childcare saka elderly care. So, nag-start na nga yung program ng IRCC noong March 31, 2025. Siyempre guys, meron po yung cap kung ilan lang po ang pwedeng i-accept ng IRCC dito sa Canada ng mga caregivers. Bale, yung mga nasa Stream A, child care and elderly care ay nasa 5,500 yung slots lahat. Pero, hinati po yan. Okay, sa child care, meron po naka-alat na 2,350 for childcare yan. And then, meron din po sa out of status na 140 or 150. Pwede po silang mag-apply. Yung mga caregivers na out of status, na wala sila ng status, na hindi naman nila kasalanan. Kunwari, kakaantay nila na makapag-apply ng permanent residence, tapos hindi na sila ni-renew ng kanilang mga employer, at na-refuse yung kanilang work permit application, kaya sila nawala ng status. Ayun po ay pinigyan sila ng allotment ng IRCC ng 140 slots. And then meron din pong alternate format. Ito naman yung alternate format ay meron po naka-allotment na 260. Ito naman ay para sa mga disabled person or mga nasa rural area na hindi po makakayang mag-online. Yan po ay binigay po sa kanila ng IRCC para ho sila makapag-apply din ng permanent residence. Yun lang, sabi nila, dahil nga nagkaroon ng problema yung pag-open ng program noong March 31, marami po nag-try na mag-apply na doon sa alternate format ng naka-alat ng IRCC. Pero sabi nila pwede daw sila mag-apply. Pero sinabi po ng consultant na yun po ay para sa mga disabled person na mga caregivers or mga nasa rural area na hindi kayang mag-online. Tapos yung nasa Stream B naman guys, ang konti lang po ang naka-allotment sa inyo. Nasa 1,235 per year. Ayan, 1,235 each year lang po yung inyong slot na nakalaan ng IRCC. Yun lang, itong program nyo ay hindi pa po mag-open next year. At hindi din po siya nag-open this year. Okay, noong March 31, 2025 na inumpisa ng launch ng Stream A, Workers in Canada. Sa Not Working in Canada na Stream B ay mag-open sa March 31, 2027. So, mayroon pa kayong 2 years para mag-ready ng mga requirements. Kasi mayroon po kayong kailangan paghandaan. Ano ba ito mga ng outside Canada? Ito yung kaibahan guys at medyo mabigat talaga. Ang IRCC po ay nag-require ng inyong proof of funds na mga not working in Canada, kayo po ay nasa Stream B, kailangan nyo mag-provide ng proof of funds. So, bali guys, ang proof of funds nyo ay kailangan po yan pag kayo ay nag-apply na ng inyong permanent residence outside Canada. Hindi nyo pwedeng gamitin yan. Kapag yan ay pinakita nyo sa IRCC, ang iyong proof of funds, kailangan pagdating nyo po dito sa Canada ay naka-intact po yan. Hindi nyo po pwedeng ihiramin yan during sa application nyo. Hindi nyo rin po pwedeng i-loan yan. Kailangan po inyo ang pera na yan. Kailangan pag nag-apply kayo, andyan yung pera nyo. Pag dumating kayo dito sa Canada, andito din po, andyan pa yung pera na pinakita nyong proof of funds. So, depende pa po yan sa laki ng family members nyo. Ito po yung mga proof of funds na kailangan nyo sa mga not working in Canada na under Stream B. Proof of funds ng family members, pag family 1 lang, ay nasa 14,690 Canadian dollars. Family 2, 18,288 Canadian dollars. Family of 3, kailangan nyo ng 22,483 Canadian dollars. Family of 4, 27,297 Canadian dollars. Family of 5, 30,600
690 Canadian dollars. Family of 6, kailangan nyo ng 34,917 Canadian dollars. Family of 7, 38,875 Canadian dollars. And then, kapag more than 7 kayo, additional family member ay nasa 3,958 Canadian dollars. So, kung family of 8 kayo, yung 38,875 for family 7, idagdag nyo po yung 3,958 Canadian dollars for each family. Yung sa additional family members nyo ay nasa 3,958. So, yan po ang kailangan nyong i-provide na proof of funds. So, mahigpit po yung nasa guidelines ng IRCC sa networking in Canada na ang pera niyan ay hindi nyo po pwedeng i-loan. Savings nyo yan, kailangan nyo po magpakita ng inyong bank statement, certificate of employment, bank certificate, kasi gagamitin nyo po yan dito sa Canada. Kaya nga kayo ay PR upon arrival, kaya ni-require kayo ng IRCC sa ganitong kalaking amount na pera para pagdating nyo dito sa Canada, hindi kayo mahirapan at hindi kayo maging burden sa kanila. Hindi lang yan guys. Siyempre, proof of funds pa lang yan. Meron din kayong gagastusin sa government fee. Ang government fee ngayon, dito sa Canada, baka same lang din po yan sa inyo kasi parehas lang naman ang stream. Ang main applicant ay 1,525 Canadian dollars. Spouse, 1,525 Canadian dollars. Child, 260. And then, 170 biometrics, more than 2 people. Kaya po yung babayaran nyo ng mga government fees. So, hindi lang po proof of funds ang kailangan nyong i-provide. Kailangan nyo din po ng mga pambayad sa government fees. So, guys, if you find my video helpful, please paki-subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please paki-click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.